Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Ito pag-usapan natin si Joel Villanueva. Meron na naman siyang sinasabi mga kababayan. At kahapon po dyan po sa Senado ay para na namang nagdrama. Itong si Joel Villanueva. Parang inulit niya yung ginawa niya nung panahon ng People's Initiative. Pero mas matindi yun mga kababayan, yung ginawa niyang acting dyan po sa People's Initiative. Kaya nga po, pinalakpakan siya ni Pokwang mga kababayan dahil sobrang galing daw. Talaga na mga pwedeng pampamas eh. Pero kahapon, medyo ano lang siya, simple lang yung kanyang sabi nung iba, acting. Actually, pinagtawanan nga siya ng mga netizens, mga kababayan eh. Ito yung sinabi niya. Pinalaki ako ng mga magulang kong naniniwala sa langit at impyerno. Pinalaki ka palang naniniwala, ba't di ka natatakot? Ba't di ka natatakot sa ginagawa mo? Alam mo naman pala na may langit at impyerno. Kapag ikay namuhay ng mabuti at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ikaw ay mapupunta sa langit. Pero kapag ikaw ay nagnakaw sa kaba ng bayan, at ikaw pa naman ay naging isang halal ng bayan. Diba? Dapat ang mandato mo ay paglingkuran ang iyong nasasakupan, ang mga Pilipino. Pero ang ginawa mo, ayon doon sa mga nagabulgar sa iyo, ay ikaw ay nakinabang sa kaba ng bayan. So yan ay pagnanakaw na ayon po sa Biblia, yan po ay may kaparusahan. At kapag ikaw ay magnanakaw, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Alam mo pala yung langit at impyerno, bakit ganyan ang ginagawa mo? So, sabi niya, ito pa, may sinabi pa siya. I will never betray my principle. I will never ever destroy the name that was given to me by my parents because it's priceless. Yan, may ganun-ganun. May pa-ganun-ganun pa. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Talaga lang Talaga lang Sabi ni Bryce Hernandez, yung pera, yung kanyang commitment, yung sinabi niya commitment, 30% dun sa 600 million plus na kanyang inallocate dun sa proyekto sa Bulacan, yung 30% nun ay dinala di umano dun sa kanyang bahay sa Bocaue, Bulacan. Ayan po yung sinabi ni Bryce Hernandez na antayin natin. Kasi dinideny ni Joel Villanueva, alamin natin. Kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo o hindi. Malalaman naman natin yan mga kababayan. So, itong sinasabi ni Joel Villanueva, pinagtatawanan lang ng mga netizens. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga reactions. Pinalaki daw siya na magulang niyang naniniwala sa langit at impyerno. Pakinggan natin itong sinabi ni Joel Villanueva. Trilyon-trilyong salapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Okay, so gaya nung sinabi ko kahapon, imbis na pabulaanan niya yung binibintang sa kanya na siya tumanggap ng 30% dun sa kanyang mga allocation sa mga proyekto sa Bulacan, ang ginagawa niya rito, itinuturo niya sa iba. Tinuturo niya kay Dracula. Ayun naman yung pangalanan kung sino yung Dracula at yung boss ni Dracula. Sino ba boss ni Dracula? Paano nyo ba yung pelikula na? Pero bang boss si Dracula? Si Frankenstein? Hindi niya naman pinapangalanan. Basta ang sinasabi niya, merong ito raw ang talagang mga mastermind dito sa mga anomalya sa flood control. So, hindi niya pinupunto yung yung binibintang sa kanya na siya tumanggap ng 30% na SOP. Marami nagtatanong ano raw yung SOP. Ang SOP kasi, ang totoong meaning niyan is standard of procedure. So, parang lumalabas, dyan sa kalakaran sa DPWH, para mga nakasanayan na nila, standard of procedure na, SOP na magbibigay itong mga contractor ng porsyento doon sa nag-allocate ng budget. Ang laki, 30% mga kababayan, biruin niyo 600 million. Ibig sabihin nun, merong 180 million agad. Itong si Joel Villanueva. Diba? So, ito, tuloy natin. Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget?
Ayan, nagbibintang siya. Itinuturo niya sa iba yung sala. Yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin, Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito. Hindi kaya kinikilabutan to. Banggit siya ng banggit ng Diyos. Di ba? Tingnan niyo kasi mga kababayan eto si Bryce Hernandez. Ano ba ang magiging motibo niya para banggitin ang pangalan ni Joel Villanueva at ni Jingoy Estrada? Anong mapapala niya? Kung hindi totoo yung sasabihin niya, kung mandadamay lang siya. Diba? Ano mapapala niya? Di ba mas lalo pa siyang maraming makakaaway? So itong si Bryce Hernandez, sa tingin ko, hindi naman ito magbabanggit ng mga pangalan kung imbento lang. So malamang yun ay totoo. Siyempre, i-deny naman ito ni Joel Villanueva at ni Jingoy Estrada. Pero, ito ang lakas ng loob magbanggit ng Diyos. Sabi nga, ganun daw yun kapag guilty ka na, kapag medyo tagilid ka na, babanggitin mo na Diyos Ay na gagamitin mo pang scapegoat, ang salita ng Diyos, ang Diyos. Totoong hindi natutulog ang Diyos, kaya nga nalaman ang katotohanan na nasangkot ang ilang mga senatong at mga congressman diyan sa anomalya, diyan sa DPWH. Tama ka, hindi natutulog ang Diyos. Pero sa'yo pa talaga nang galing. Wow. Alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tama. Ang katotohanan ang magpapakulong sa'yo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa mga nagsasabi ng totoo. Pero ang katotohanan ang magpapakulong sa mga nagkasala at nagnanakaw o nagnakaw dito sa kaba ng bayan. Kaya sige lang, quote ka lang ng quote ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin. May resibo rin si Bryce Hernandez. Po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, damay mo na si Jingoy. Total, wala naman daw siyang sasantuhin. Sige, damay mo na si Jingoy Estrada. Total, labanggit na rin DPWH, Bonoan, kasangkot din yan. Kaya sabi ko sa inyo, si Bonoan, imposibleng hindi kasali yan Pero secretary ka ng DPWH, kasi wala kang alam, di ka kumikita. Ano ka, tanga? Kalokohan yun. So sige, banggitin mo na lahat. Damay-damay mo na kung sino-sino pa yung mga kasamahan nyo dyan. I will never betray my principle. I will never, ever. I will never, ever, Mr. President. May iyak-iyak na siya. Ba't ka ba naiiyak? Nabumuko ka na? Nakakaiyak talaga yan, lalo na pag napasok ka sa oblo. Destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. Okay, eto lang mga kababayan Hindi porke nag-quote ka ng verse sa Bible, hindi porke marami kang alam sa Biblia, ikaw ay ligtas na sa kasalanang ginawa mo.
Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga mabubukang mga pananalita ng mga politiko. Sino pa yung gumagamit lagi ng Biblia? O si Mr. 10K. Si Mr. 10K, gamit ng mga verses sa Bible. Joel Villanueva. Huwag po kayong basta-basta maniniwala, mga kababayan. Hindi po porke nag-quote ka na ng Bible verse o prinsipyo sa Biblia, ikaw ay inosente. Kaya ingat po tayo, mga kababayan, sa mga kasi baka iba, wow, grabe. Totoo nga naman sinasabi. Baka Diyos ito. Mga kababayan, nako, meron pong mga nagtatago. Akala mo malinis, akala mo napaka parang amo, yung parang tupa. Talagang maamong tupa. Pero hindi po niyo pala alam, nagtatago. Wolf pala yun, mga kababayan. Nagtatago lang sa sheepskin. Pero ang totoo, wolf. Nabigla na lang kayong sasakmalin. Kaya ingat-ingat po tayo doon sa mga nagsasalita ng mga Bible verse. Kasi minsan nagagamit po yung Biblia para po makakuha ng simpatsya ng tao. Parang diskaya lang yan sa susunod na video, pag-usapan natin si Diskaya kasi ubod ng sinungaling netong mga Diskaya. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Okay. So, sige nga. Naniniwala po ba kayo dito sa sinabi ni Joel Villanueva o dyan sa kanyang speech? Kasi mga kababayan, dito po sa post ng Inquirer, alam nyo ba ang reaksyon ng taong bayan? Ayan po, pati na ako. 112,000 po. Grabe mga kababayan, sobrang dami. 112,000. Ayan po ang reactions ng ating mga kababayan. Lahat po sila, halos lahat po, ay natatawa. Natawa lang dito sa sinabi ni Joel Villanueva. Ayan 105,000. Doon sa 112,000 na nagbigay na reaksyon, 105 po ang natawa. The rest po, may like, meron pong kayo po nag-like at kayo nag-heart. Ingat-ingat po kayo, baka marami pong bula ang propeta. Huwag po kayo basta-basta maniniwala. Ayan. So karamihan po, majority, 105,000 out of 112,000, 117. 112. Ano nangyari? Natawa lang. Dito kay Joel Villanueva. Ibig sabihin, hindi po naniniwala ang karamihan sa ating mga kapwa nating mga Pilipino kay Joel Villanueva. Kasi madali magsalita Di ba? So, yan muna mga kababayan ang ating update. Pinagtawanan lang si Joel Villanueva at hindi po naniniwala ang mga kababayan natin dito sa sinasabi ni Joel Villanueva na siya ay inosente, na ang dapat ginawa niya ay patunayan mo na lang sa pamamagitan ng resibo. Sabi mo may resibo ka. Sige, pakita mo yung resibo mo. At kapag ikaw ay napatunayan na walang sala, edi mabuti. Vindicated ka. Pero kapag napatunayan naman na ikaw ay may sala, pinakamaganda mag-resign ka na at magsisi ka ng kasalanan mo. Lahat naman po tayo ay nagkakasala at pwedeng humingi ng tawad sa Panginoon. Pero dito po sa lupa, habang tayo ay nabubuhay, wala pa po tayo sa langit at sa impyerno, mananagot ka. Papasok ka sa oblo at ikaw ay makukulong at sisiserve mo yung sentensya sa'yo kapag ikaw ay napatunayan na talagang ikaw ay nagkasala. Kaya huwag mo munang isipin yung langit at impyerno. Kasi nandito ka pa sa lupa. Hintayin mo ang hatol sa'yo ng hustisya dito po sa lupa. Alright, so, nako. Ingat-ingat po tayo sa mga bulaang propeta, guys, parang Diskaya lang yan. Si Diskaya. Si Denggoy din. Kailangan patunayan niya
na hindi totoo lahat ng sinasabi sa kanya. Maging si Joel Villanueva, si Bonoan, o Henry Alcantara. Nako, ang dami po mananagot. Arjo Atayde. Pati si Maine Mendoza nag-react na rin dahil nga naipit yung asawa niya. Ako, wala ako po kung kinakampihan. Kahit na tayo po ay taga-suporta ng TVJ, kung talagang etong si Arjo Atayde ay may kinalaman dyan po sa mga SOP na yan, nakatanggap sila ng pera galing po dyan sa pagnanakaw, dyan po sa flood control projects, hindi po natin pwede siyang pagtakpan. Kaya patunayan ni Arjo Atayde na talagang wala siyang kasalanan. Diba? Hindi naman porke Itbulaga, eto si Maine Mendoza, kakampihan na natin. Hindi. Ipakita ni Arjo na wala siyang kasalanan. Pakitaan ng resibo yan eh. Hindi pwede yung bunganga lang. Diba? So, ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toit sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.